Marami po sa mga residente ng Cebu City ang pinili manatili sa labas ng bahay o di kaya sa mga evacuation center dahil sa pangamba ng mga aftershock. May news to go si Alan Domingo ng GMA Cebu Live. Alan? Yes, Maris, bakas pa rin sa ating mga kababayan dito sa Cebu ang takot sa lindol na yumanig kahapon ng umaga at sinundan pa ito ng mga aftershocks. Dahil dito marami sa kanila ang nagpalipas ng gabi sa labas ng kanilang bahay at ang iba nagmistulang nagcamping sa gitna ng mga kalsada kung saan sila natulog. Marami din ang lumika sa Cebu City Sports Center. May mga tents naman na iniligay doon ng Cebu City Government. Samantala, nananatili pa rin ang mahigit 100 pasyente sa labas ng Cebu City Medical Center. Hindi muna sila papayagang pumasok hanggang ma-check ng mga structural engineers ang pinsala ng gusali ng CCMC. Plano sana ng Cebu City Government na pansamantalang ilipat ang mga pasyente sa Cebu City Sports Center pero marami namang mga evacuee doon. Inilagay na under state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu para magamit ang 106 million pesos na calamity fund. Aabot sa siyam ang patay sa pagyanig ng lindol dito sa province of Cebu at mahigit naman 6 na po ang sugatan ayon sa PDRRMC. Maris, itong kinatatayuan ko ngayon ang Pasil Fish Market kung saan 4 ang nasawi matapos madaganan ng bumagsak na concrete gutter. Samantala, plano naman ng Cebu City Government na tuluyan na itong i-demolish dahil sa peligrong dulot nito. Ang mga affected vendors ay inilipat na doon sa mismong fish port ng Cebu City. Maris? Alan, sa mga oras bang ito o nung mga nakaraang oras pa, may mga nararamdaman pa rin kayo dyan sa lugar ninyo na mga aftershocks? Simula kahapon hanggang ngayon, Maris, may panakanakang hindi masyadong kalakasan na pagyanig o yung tinatawag na aftershocks. Pero hindi kagaya kahapon na medyo may kalakasan yung mga aftershocks na naranasan dito sa Cebu, Maris. Kaya Alan, pinipili ng ilang mga residente na wag na munang bumalik sa kanilang mga tahanan at sinasabi rin na mas maiging inspeksyonin muna ng mga otoridad yung structural integrity ng mga gusali. Pero gaano ba katagala abutin itong pag-i-inspeksyon na ito dun sa mga gusali na yon para maging ligtas talaga bago pumasok doon yung mga tao dyan sa Cebu? Wala namang naibigay sa atin yung kung hanggang kailan yung inspeksyon. Pero sa napagalaman natin na ngayong araw na to, sisimulan yung inspeksyon ng mga structural engineers ng Cebu City sa mga gusali na misto lang naapektuhan masyado sa pagyanig kahapon, Maris. Meron din bang mga isolated areas dyan, Alan, na nahihirapang puntahan ng mga otoridad para magbigay ng tulong? So far dito sa probinsya ng Cebu, wala pa tayong natanggap na ulat tungkol dyan. Maliban lang doon sa mga structural problems, mga gusali na naapektuhan sa pagyanig kahapon, Maris. Kumusta naman ang linya ng kuryente pati yung linya ng komunikasyon? So far as of this time, simula pa kahapon, wala namang problema ang naranasan when it comes to electricity and communication, Maris. At kumusta yung sitwasyon ngayon dyan sa paliparan? Normal na rin ba ang operasyon simula pa kahapon? Yung sa sitwasyon sa Mactan Cebu International Airport ay bagamat apektado kahapon sa pagyanig ng lindol, pero I suppose balik normal na ang operasyon ng ating paliparan dito sa Cebu. Alright, maraming salamat Alan Domingo ng GMA Cebu. Mag-iingat kayo dyan.